Mula nang una niyang makita ang babae, ipinangako niya sa sariling hindi mag-aasawa kung hindi ito. Nangiti siya sa naisip na iyon. Una niyang nakita si Freya ng 6 na taong gulang pa siya at 9 na taong gulang naman. Hawak ito ng Ninong Antonio habang kausap ang tatay niya. Hindi niya malimutan ang mukha ng batang babaeng iyon. Ikalawa niya itong nakita ay high school siya at nasa talyer at tumutulong sa ama. Nakasakay ito sa kotse ng Ninong Antonio niya na tinitingnan naman ang tatay niya. Gusto niya itong lapitan subalit nakahiyaan niya dahil puro langis at grasa siya. Mula noon ay ang mga 3 beses pa uling sumama roon si Freya sa mga magulang subalit hindi ito lumalabas ng bahay o di kaya ng sasakyan. Ang sumunod ay nang mamatay ang lola nito kailan lang pero tulad ng dati ay hindi niya magawang lumapit at makipag-usap dito. Nanatili siyang nakatanaw sa malayo at nitong lumipat nga ang mag-ama at nasira ang kotse ng dalaga ay naglakas loob siyang mapalapit dito. Ginamit niyang dahilan ng pamamasada ng jeep at hanggang sa sukdulang tanggapin niya ang pakiusap ni Antonio na maging driver pansamantala ni Freya. Nagkaroon nga siya ng tsansang malapit dito pero may kasintahan na pala. Gusto niyang ipukpok ang ulo sa karuwagan niya. Hindi siya ganon sa ibang babae. At walang babae siyang hinagad kundi si Freya. Ilang girlfriend na ba ang nagdaan sa kanya mula nung high school? Hindi na niya maisip. At sa tuwing may nagde-date at nakakatalik siyang babae ay mukha ni Freya ang nakikita niya. Firelight in her eyes, desire, fashion. Iyon ang mga nakikita niya sa mga mata ni Freya sa tuwing tititigan niya ito. At kanina alam niyang hindi ito tatanggi kung itutuloy niyang hagkan. He could have made love to her right there. Iniisip pa lang niya ang malalambot nitong kamay na naglalakbay sa buong katawan niya ay nasisiraan na siya ng bait. Napabalikwas siya sa pagpasok ng tatay niya. Si Freya bang nakita kong galing dito, Fräulein? Oh, bakit daw? Ipinaliwanag niyang dahilan. Marahang tumawa ang matanda. Alam mo bang ikaw ang napipisil ni Antonio para sa anak niya? Wika nito na hinatak ang silyat na upo. Napabangon ang binata sa narinig. May kasintahan na si Freya itay. Sinabi rin niya sa akin pero wala siyang amor doon kung bakit ay hindi ko daw niya alam. Kaibigan kong matalik si Antonio, Fräulein. Magkababata kami at bago pa man kami nagsipag-asawa ay nangako kami sa isa't isa ng aming magiging mga anak na kung sakalit babae o lalaki ay aming ipapakasal pagdating ng takdang panahon. Hindi kumikibo si Fräulein sa nanatiling nakikinig. Natutuwa ako, Fräulein, at hanggang ngayon ay hindi makalimutan ni Antonio ang aming usapang iyon. Ako man sa dinami-dami ng girlfriends mo ay si Freya ang gusto ko para sa iyo. Maganda, disente, at higit sa lahat kilala ko ang pamilya. Ganun pa man anak, hindi ko gustong panghimasukan ang suliranin ng iyong puso. Kung nagkakagustuhan kayo ni Freya ay mabuti para sa akin. Gawin mo ang nararapat. Pagtatapos ng matanda. Huminga ng malalim ang binata. Salamat ay, pero gaya ng sinabi ko sa inyo, ay may kasintahan si Freya. Hindi ko hawak maging Ninong Antonio ang kapasyahan niya. Matamang tinignan ng matanda ang anak bago nagkibit balikat. Matanda na ako, Fräulein. Baka hindi ko man lang makita ang apo ko. 5:45 ay naroon na si Fräulein. Tulad ng dati ay nakahapit na maong ito, nakataki ng kulay aboy ng t-shirt na ang manggas ay lumampas lang ng bahagya sa balikat. May tatak uklang harapan. Si Freya naman ay naka-tight blue jeans din. Pinalisan ito ng puting blouse na nakapaloob sa pantalon. Marami bang tao sa pupuntahan natin? Tanong ni Fräulein. Gosh no, baka nga wala pang 8 tao ron. Delayed celebration lang iyon ng birthday ni Lisa dahil wala si Carlo nung araw ng birthday niya. Sa apartment nga ni Carlo gaganapin. Ikaw na ang bahala kay Freya, Fräulein. Sa'yo ko siya pinagkakatiwala at ikaw ang mag-uuwi sa kanya dito. Madiing bilin ito. Nagulat si Freya sa sinabi ng ama. Kulang na lang ay diretso nitong sabihin sa kanilang hindi niya gusto si Mark ang maghahatid sa kanya. So kahit pala naalala ni si Mark kanina at binanggit sa ama, ay hindi rin ito papayag. Huwag po kayong mag-alala ninyo. Ihahatid ko si Freya dito ng buong buo at walang bawas. Biro ng binata sabay kindat sa dalaga. Matapos magpaalam ay umalis na ang dalawa. Anong sasabihin ng boyfriend mo pag nakita niyang kasama mo na naman ako? Honestly, hindi ko alam. Magamat nakikinikita na niya ang magiging reaksyon ni Mark. Nagkakaproblema ka ba sa kanya nang dahil sa presensya ko? Sort of, nagsiselo siya. Tumaas ang kilay ng binata. Anong ginagawa mo tungkol nun? Nangingiti nitong tanong. So I'm explaining pero hindi ko makalma. He pressured me to marrying him soon. Parang may humugot sa hininga ni Fräulein. Bumangon ng matinding kaba pero kalmante pa rin nagtanong.
Anong pasya mo? Ito naman ako sa labas si Freya. Hindi agad sumagot. Sa pakiramdam ni Fräulein ay buhay at kamatayan nito ang nakasalalay sa sagot ni Freya. He gave me 1 month to decide, less than 3 weeks to go. Hindi na nagsalita si Fräulein hanggang sa makarating sila sa Cubao kung saan doon gaganapin ang kasayahan. Malayo pa sila ay natanaw na ng dalaga ang kotse ni Mark, nakasunod na nakaparada sa kotse ni Carlo. Ipinarada ng binata ang sasakyan sa bakanting lugar. Nakababa na si Freya, hindi pa rin humitinag si Fräulein. Sa halip ay inihilig ang upuan. Halika na, dito na lang ako, maghihintay na lang sa kotse. At prenting humiga sa nakahilig na sandalan. Umikot ang dalaga sa kanilalagyan ng binata at yumuko sa mintan. Sumama ka na sa akin sa loob, Fräulein. Malamok dito. Freya, ano na lang sasabihin ng boyfriend mo kung kasama mo pa akong papasok. Isa pa hindi ko kakilala ang mga tao sa loob. Maliwan kay Elisa. Okay lang ako dito, sige na. Nasa ganun silang pag-uusap nang lumabas si Elisa. At dumating din pa na ang uhing pandangal. Sinong kasama mo? Lumakad ang dalaga papunta sa kanila at sinilip ang loob ng kotse. Fräulein, halika, lumabas ka dyan, nagpapakilala kita sa boyfriend ko. Isang lalaki ang lumabas mula sa apartment. Napatoon daw ng pansin ng binata. Tinutop nito ang noo ng mapagsino. This is great, bulong ni Fräulein sa sarili. Hello, Freya. Nasa loob si Mark at nakikipaglaro ng chess sa kapatid ko. Bati ni Carlo. May kasama ka ba? Yes, si Fräulein. Mabigat ang katawang lumabas ng kotse si Fräulein. Ipinatong ang mga braso sa bubog ng sasakyan at tumingin kay Carlo. Small world, pare. Fräulein, bulalas ni Carlo na umikot sa kanilalagyan ng binata. Nag-give me 5 ang dalawa. Nagkatinginan ng dalawang babae at halos magkapanabay na nagsasalita. Magkakilala kayo. Magkakilala? You must be kidding. Magkaibigang matalik, magkaaway, sparring partner, etc. etc. Nakatawang wika ni Carlo na nakahawak sa balikat ni Fräulein. Name anything at kaming dalawa ay yun. At magkaklase kami sa Mapua. Kaya nga lang for me, just pass the board while Fräulein made it to the top 10. Nakangiting nagkibit balikat si Carlo. It didn't matter anyway. We are friends kahit minsan lang. Akong nanalo ng chess dyan out of 10 games, di ba pare? Tumawa lang si Fräulein. So ang Carlos ay nawala na ng S. Mas may dating pare. Tara sa loob at magugulat pa si Luis niyan. Anyaya ng binata na ang tinutukoy ay ang nakababatang kapatid. So the driver mechanic ay isa palang batikang inhinyero. Nakangiting wika ni Elisa. I thought so. Driver mechanic, sabad ni Carlo. You should know, Fräulein. May tawag ako dyan sa kaibigan kong yan. The humble arrogant. At sinabayan ng tawa. Inakbayan ng kasintahan at niyakag silang pumasok. Halika na. Bulong ng binata kay Freya na hindi kumikibo at nakatingin lang sa kanya. Sa loob ay 3 taong naroon maliban sa isang katulong na siyang nagsisilbi. Si Mark ay kalaro ng chess si Luis at ang girlfriend nito na si Ruth. Luis, look who's here, sigaw ni Carlo. Fräulein, anong ginagawa mo rito? Bulalas ni Luis. Napalingon si Mark na bagaman gustong ngumiti nang makita si Freya ay biglang dumilim ang mukha. Tumayo ito at lumapit sa kasintahan habang nagbabatian at kumustahan naman ng tatlo. So ang driver mo ay kilala pala ni Carlo. Patoy ang wika nito sa kasintahan. Ngayon ko rin lang nalaman. Nagulat din ako, Mark. Hindi ko naisip na taga-Bulacan din nga pala si Carlo. Hinila ng lalaki ang dalaga palabas sa Teresa. Bakit kasama mo ang lalaking iyan? At hanggang ngayon dito ba naman, Freya? Mark, hindi ako papayagan ng papa kung hindi ko kasama si Fräulein. Paliwanag ng dalaga na hinilang brasong hawak ng kasintahan. You could have asked me. Bulyaw nito bagamat kontrolado ang boses. Mark, ano ka ba naman? Si papa mismo ang nagsabi sa kanya na samahan ako. Inaanak niya si Fräulein kaya gano'n na lang ang tiwala nito sa kanya. At walang tiwala ang papa mo sa akin, ganun ba? Hindi naman sa ganun, Mark. Marahil ay naisip ng papa na abala ng masyado kung susunduin mo pa ako at pagkatapos ay ihahatid pa uwi at pagkatapos ay uuwi ka naman sa inyo. At mabigat ba ang loob ng papa mo na imbitahin ang boyfriend ng anak niya to spend a few hours sa bahay ninyo? Hindi agad makaapuhap ng sagot ang dalaga sa sinabi ng kasintahan na naisip na rin niya kanina. Huminga siya ng malalim ang dalaga. Probinsya yun, Mark. Hindi sanay ang mga tao na, that's bullshit, Freya. Ang lalayo ng kapitbahay niyo and is going to bother kung naroon ako o wala. Agap nito. Am I a barbaric kind of person na hindi niyo mapagkatiwalaan tulad ng pagtitiwala niyo sa lalaking iyon? My goodness, Freya. I respected you. I never go beyond simple kissing and caressing. Gusto kong malinis kang iharap sa altar.
Consider me old-fashioned pero gusto kong berhin ang mapapangasawa ko. Naroon ang galit at hininak sa boses nito. Gusto nang maiyak ni Freya. Tama ang sinasabi ni Mark at nakokonsensya siya. Nahati siya sa pagitan ng hindi may paliwanag na damdamin niya para kay Froilan sa kasintahan. Nakadama siya ng awa sa binata. She's being unfair kung patuloy niyang aalagaan ang kung anong damdaming mayroon sila. Kay Froilan, what she feels must be fairly lost. Tama. Dala marahil ng animalistic aura ni Froilan at ang pagiging konserbatibo ni Mark. Maaaring hinahanap niya sa unang gusto niyang gawin sana sa kasintahan. Huminga ng malalim ang dalaga. Calm down, Mark. Next week ay maaaring mo nang kausapin ng papa kung kailan kayo mamanhikan ng mga magulang mo. Biglang nagbago ang mukha ng binata. Lumambot ito, hinawakan siya sa magkabilang balikat. Oh, how you made me happy, sweetheart. I love you, Freya. You will never regret this. I will be the last and the best husband in the world. Tila batang sabi nito, niyakap ang dalaga. Forgive me, sweetheart, jealousy is killing me. At marahang sinil ng halik ang mga labi ng dalaga. Magyanang yumakap ang dalaga. Sinasabi ng utak niya tama ang desisyon niya. Pero bakit hindi sumasang-ayon ang puso at damdamin niya? Tara sa loob at sasabihin na kung sa kanilang magandang babalita. Mabilis siyang hinatak nito papasok. Please, Mark, no, not yet. Subalit hindi siya pinansin nito. Mahigpit ang pagkakahawak sa kamay niya. Hey guys, bungat nito na ikinalingon ng lahat. I don't want to steal this moment from you, Elisa, but I can't wait to tell the good news. Sumulyap si Freya kay Froilan na nakatingin sa kanya. Kung maaari lang siyang maglaho sa sandaling iyon ay pipiliin niya. Hindi nagbababa ng tingin ng binata. Siya ang nagyuko ng ulo. Sinulyapan muna ni Mark si Freya bago nagpatuloy. 2 weeks from now, Freya and I will announce the date of our wedding. Biglang nagpalakpakan ang magkatuwa ng lahat. Lumapit ang mga ito at kinamayan sila. Si Froilan ang kahuli-hulihang bumati. Tinanggap ni Mark ang pagbati nito ng maluwag sa loob. Ilang sandali pa ay nagkatuwa na ang lahat. Nagkwentuhan at bidahan, kainan at kaunting inuman. Nagpatuloy sa paglalaro ng chess sina Mark at Carlo. Lumabas sa teresa si Freya kasunod si Elisa. What's wrong, Freya? Hindi napigil ng dalagang kanina pa gustong ko mawalang mga luha. Hindi ko alam, Elisa. Hindi ko alam kung tama ang desisyon ko. Galit na galit siya kanina dahil siya ang boyfriend ko. Pero si Froilan ang kasama ko. No amount of explanation can calm him maliban pa sa may basehan naman ang mga akusasyon niya. At para mapayapa siya ay pumayag kang makasal na kayo, dugtong ng dalaga. I felt so guilty. Boyfriend ko siya sa loob ng more or less 7 buwan at wala akong maipipinta si Lisa. Sa lahat ng aspect, it seemed right na dapat na akong magpakasal sa kanya. Pero bakit ang pakiramdam ko ay hindi tama? Parang may kulang. And if I had my way, ay ayokong pakasal sa kanya. You were never in love with Mark, Freya. Marahang sagot ni Elisa. Kumawala sa pagkakayakap sa kaibigan si Freya. Pilit kong iwinawak sa isip kong sinabi mong yan, Elisa. Paano wala akong pag-ibig sa kanya? Hindi ko kailanman nakita sa mga mata mo ang kislap sa tuwing magkakasama kayo ni Mark. Ni hindi mo siya pinananabik ang makita sa araw-araw o tawagan man lang sa telepono dahil gusto mo siyang kausapin for no reason at all. Si Mark lagi ang nag-i-initiate nun and you just go on with it. So, I saw how your eyes shine and sparkle with Froilan, Freya. Kahit noong kaunang-unahang araw na sinabi mong napasakay ka sa jeep niya, you were daydreaming, fantasizing always. You're alive and everything pagdating kay Froilan. He can make you angry and at the same time so shy. That is love, Freya. Ano ang gagawin ko, Elisa? Humihikbing tanong ng dalaga. I'm sorry, darling. Ikaw ang dapat na magdesisyon niyan. You are a very intelligent woman. Timbangin mong mabuti ang lahat and I will pray you come up with the right decision. Morally tamang naging desisyon ko, Elisa. Dahil kung wala akong pag-ibig sa kanya, hindi ko dapat tinanggap ang pag-ibig niya. Kung sasabihin kong hindi ko pala siya iniibig, I will be accused of being a two-timer, fickle-minded, at mapaglaro sa pag-ibig. That's right. Women expect their men to be honest and faithful. Dapat lamang na ganun din tayo, sang-ayon ng kaibigan. Ang isa sa mahalagang bagay sa relationship ay respect, Freya. Maybe love will grow later dahil mabuting tao si Mark. Are you telling me na tama ang naging desisyon ko? Hindi ko sinasabing tama, hindi ko rin sinasabing mali. I'm giving you reason for ponder. Naguguluhan ako, Elisa, and so I'm in love with Froilan. Pero hindi siya nagpapahalata kung anong damdamin niya sa akin, maliban sa simpleng flirting, and I'm marrying Mark. Love is everything, Freya, but never smooth and without pain. Inakbayan nito ang kaibigan. Halika na sa loob at baka hinahanap na nila tayo. You have plenty of time to think about it.
Sinalubong sila ni Carlo pagpasok nila. Eto na pala ang dalawa. Hindi kami nawawala. May pinag-uusapan lang kaming mahalaga, si Elisa. Napag-usapan namin, Freya, na lahat din lang tayo ay uuwi ng Bulacan ngayong gabi, maliban kay Mark at kay Elisa. Napagkasundo na ang sumama ng lahat, tuloy ni Carlo. Sumama saan? Si Elisa uli ang sumulap kay Freya. Sa inyo ni Freya. Anyway, mula nang malipat kayo na hindi mo pa kami iniimbita sa farm niyo. Total linggo bukas, ituloy-tuloy na natin ang happenings. Maraming mangga ngayon sa inyo, diba? Magandang ideya yan. Mag-picnic tayo sa inyo. Ano, payag ka ba? Si Mark sa kasintahan. Yun lang pala. Akala ko naman kung ano. Sige, nakangiting sagot ng dalaga.